Yo, what's up mga tropa pips? Welcome back to my vlog at magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayon po ay nandito tayo sa vlog na kung saan ay kung napanood niyo po yung sinabi ko na doon sa vlog ko kahapon, yung patungkol kay Sian Gasa, meron po akong sinabi doon na iba-vlog ko patungkol naman po dito sa Cold War na namamagitan sa mga Duterte, sa kanilang pamilya. Siyempre, unang-una na, si Sara Duterte ay anak ni Digong kay Zimmerman. Tapos, di ba, nandiyan si Hanilet Abansenya na anak naman ay si Kitty. Ngayon po, kung mapapansin po ninyo, siyempre, ito, normal naman to sa pamilya na merong kumbaga merong second family o meron yung pangalawang pamilya, 'di ba? Kahit na ah, nakikita naman natin na okay naman ang relasyon nitong si Digong sa kanyang dating may bahay na si Zimmerman kahit na hindi pa sila hiwalay talaga, 'di ba? Kasal naman talaga sila. Hiwalay lang ng bahay. Kumbaga hindi lang sila nagsasama at dahil nga si Digong din ay merong partner, pero in good terms sila. Pero ito pong mga anak, syempre, iba ang kumbaga isip, iba ang dating. Syempre, kapag merong other woman ang iyong tatay, 'di ba? Medyo yung other woman hindi gaanong pinapansin o hindi gaanong kinakausap, hindi gaanong nakikita sa mga pagtitipon na kung saan nandoon yung mga unang anak. So ngayon po, dito po sa nangyari kay Digong na umuwi pa rin kahit na confirm na nila na merong warrant of arrest, na ito ay pag-uwi ay huhulihin na kahit na pinayuhan na ng mga abogado na wag umuwi dahil nga po huhulihin at nakaredy na ang Interpol, nakaredy na ang PNP, mas pinili pa rin po ni Digong na umuwi dahil nga po sa request ng isa niyang anak. At tingin ko nga po, si Inday Sara yon. Kasi alam nyo, sa totoo lang, kung si Baste ang magsasabi na umuwi ka, at baka masira tayo sa mga tao o kung ano pa man ang kanya sasabihin, tingin ko hindi, maninindigan siguro si Digong na doon na lang siya sa Hong Kong or sa China. Kung si Pulong din, tingin ko hindi rin uuwi yun kasi kumbaga si Pulong, 'di ba? Parang ano na kumbaga sa lalaki parang hindi po 'Di ba? Kasi may anak akong babae kaya alam ko kung ano ang kahinaan ng isang tatay, ang kanilang anak na babae. So, yung si Sara Duterte, na ang magsalita, 'di ba? Nagsalita si Sara Duterte na umuwi ka, kapag hindi ka umuwi, baka masira tayo sa tao. Baka isipin ng ating mga supporter tinatakbuhan mo ang iyong mga kaso. Baka isipin ng ating mga kababayan, magtatago ka. At isa pa, di ba nga daw, malapit daw ang senatorial balls ngayong 2025 election na PDP laban, chairman siya. Siyempre, masisira talaga sa tao. At, siyempre, yung the big one na kanilang pinaghahandaan ay ang 2028 election. Siyempre, di ba, may punto din naman. Kung tutuusin, may punto din yung isang anak na nagpauwi. Kasi alam niyo po, wala pang kumpirmasyon talaga. Diba? Hindi natin talaga alam kung si Sara ba talaga yan. Kumbaga, tayo, hula lang natin. Dahil nga po, sa mga kwento ni Sian Gasa, may punto. Yung sinabi ni Sian Gasa na kung bakit pinapauwi, may punto. Diba? Merong punto na kailangang umuwi dahil malapit ang eleksyon. Kailangang umuwi dahil para hindi po sila masira sa tao. Diba? So, sinakatuparan yung pag-uwi. Ngayon, yung the big one na sinasabi, doon po ako parang napaisip din na talagang si Sara. Kasi, sino ba ang kakandidato sa 2028?
wala namang iba kundi si Sara Duterte. Yun ang kanilang pinaghahandaan. Yung kumbaga parang pinaka-big event, main event. Hindi itong 2025 election eh. Yun talagang 2028 election. Kasi nga po, etong si Sara Duterte, in the past, meron na mga interview na sinasabi niya na siya'y seryoso na iniisip ang pagtakbo bilang presidente sa 2028. So, kailangan nila si Digong. Ngayon po, kung mapapansin nyo sa mga interview, merong time na nakita kong naiyak si Sara noong nasa siya, Villamor Air Base. Excuse me po, yung hindi siya pinapasok, medyo nakita ko na medyo umiiyak siya doon. Pero, after that, wala na. Kung mapapansin po ninyo, si Sara Duterte, kapag ini-interview po doon sa Dahig, masaya siya. Parang, siya, relief. May relief na siya. Di ba parang, siya, parang nakakahinga na siya ng maluwag. Parang, okay na okay siya. Di ba? Kung on high spirit si Digong, on high spirit din si Sara Duterte. Bakit? Siguro nakikita niya, ang daming nagrarally, ang daming nagpoprotesta, ang daming sumasama sa mga panawagan para kondenahin ang ginawa na pagsuko ng ating gobyerno kay Digong doon po sa Interpol, which is wala namang nilalabag na kahit anumang batas dahil yun po ay kumbaga sa mandato, sa legalidad, legal po lahat yun. Di ngayon, nakikita ko si Sara parang hindi nakulong ang tatay. Parang walang problema. Parang masaya pa siya. Parang high energy din siya. Diba? Ngayon, sabi ko, kung tutusin, hindi na kailangan si Sara Duterte doon sa Dahig. Diba? Hindi na siya kailangan doon kasi eto, na to, international na to eh. Kumbaga, yung sa pag-aabogado, tingin ko hindi na siya kailangan. Kasi nga po, syempre, ang kailangan dyan yung mga experienced lawyer, di ba? Pero sa mga unang balita, makikita niyo yan eh, sa mga naunang balita after na mahuli si Digong, kasama pangalan ni Sara bilang legal counsel ni Digong. Ngayon, nung dumalaw na si Sara Duterte sa kanyang ama, sinabihan daw siya na umuwi na. Doon ko na pagtanto, sabi ko, kasi kung okay lang kay Digong ang presensya ni Sara Duterte doon sa Dahig, hindi siya papauwiin eh. Diba? Pero pinapauwi po siya. Dito na ngayon ko naisip na merong parang sigurong baka naiinis o baka nagtatampo si Digong. Kasi nga po parang pinagkanulo siya dahil may naggarantya na isang anak niya na umuwi ka. Hindi totoo ang warrant of arrest. Hindi totoo 'yun. Galing na mismo sa isang mataas na opisyal ng gobyerno na naggarantya din, nagkumpirma din na walang warrant of arrest. At ang iniisip ko nga na nagsabi o naggarantya ay si Robin Padilla. Dahil magtataka ka, si Robin Padilla, kahit na hindi rin naman siya kailangan dun sa Dahig, ay pumunta agad-agad. Kahit na walang travel authority mula sa Senate. Diba? So, nasa isip ko, baka sila pong dalawa ang nagbigay ng informasyon kay Digong na safe kang umuwi, walang huhuli sa'yo. Hindi totoo yung warrant of arrest from ICC. So, sabi ko baka merong, kumbaga si Digong baka naiinis, nagagalit kay Sara Duterte. Pero favorite niya to, di ba? So, meron mang samaan ng loob, meron mang nagtampo, pero panandalian lang to. Ngayon, si Hanilet hindi sumama. Bukod sa nakita nating mga video, yakap video, alalay video ni Philip Salvador, eto rin yung naisip ko. Kaya hindi sumama si Hanilet kasi alam niya na pupunta din doon ang anak ni Digong. Di magkakasabay sila. Diba? And they are not in good terms.
'Di ba? Parang gano'n ang tingin ko, ang dating. They are not in good terms kasi siyempre anak na babae yan ni Digong sa unang asawa. Ah, kay Zimmerman. O tapos, 'di ba? Eto namang si Hanilet, hindi man natin alam kung ano ang kanilang history ng kanilang pagmamahalan ni Digong at ni Hanilet, pero 'di ba yung maisip lamang ni Sara na merong iba nakabiyak ang kanyang tatay, 'di ba? At hindi ang kanyang nanay, at si Sara nga po ay spoiled sa ama, aba, syempre ibang usapan 'yan. Kapag nandoon na sa dahig, kapag nagkita sila ni Hanilet doon, ewan ko kung ano ang magiging reaksyon ni Sara na nandoon ang madrasta. 'Di ba? Kaya po, 'di ba, kumbaga eto, merong sisihan, baka naninisi si Hanilet. Sabi niyo walang warrant of arrest. Kaya umuwi kami. O kita niyo nangyari kay Digong. 'Di ba? Yan po yung naiisip ko na posibleng meron pong mga sama ng loob doon sa circle ng pamilya. Kasi nga po, dahil sa pagpapauwi dito kay Digong na wala sa hulog. Kasi avoidable po talaga. Talagang ma-avoid eh. Talagang pwedeng-pwede pala na si Digong ay hindi na umuwi ng Pilipinas at hindi mahuhuli ng Interpol dito sa ating bansa eh. 'Di ba? Kasi grabe ang paninisi nila kay PBBM. As in talagang minumura nila. Si Baste, 'di ba? Minumura niya last Sunday ba 'yun? Minumura niya si PBBM. 'Di ba? Nakita natin yung galit nila eh. Pero dito sa nalaman natin na to from Sian Gasa, hindi deserve ni PBBM na mamura ni Baste. Hindi deserve ni PBBM na masisi sa pagkakahuli kay Digong. Bakit? Kayang pigilan ng mga anak. Tingin nyo ba si Digong kapag nandoon sa China, magugutom? Kuwari, 5 taon siyang magtago doon, 10 taon siyang magtago doon, magpa-asylum siya doon, o kahit saang bansa, tingin nyo ba magugutom si Digong? Hindi. Bakit? Yung kanyang anak, pangalawa sa pinakamakapangyarihan. Mayor pa ang isa niyang anak. Congressman pa yung isa niyang anak. Paano magugutom yan? Pero kung ang anak niya si Kitty lang, ay sigurado, malaki gastos. Di ba? Pero yung 3 anak niya, sigurado na kaagad. Hindi magugutuman si Digong. Siguro mga Pilipino, magugutom, mahihirapan. Pero si Digong, kahit na mag-stay pa yan ng napakatagal na panahon, kahit pa sa Amerika yan, sa Canada, sa Russia, sa Germany, Italy, kahit saan dyan sa Europe, na mga mataas ang cost of living, hindi magugutom si Digong. Diba? Pwede na nilang hindi pauwiin eh. Pero bakit ang sisi ay nakay PBBM? Kasi nga, idadivert talaga nila yan. Diba? Kung hindi lumabas yung mga issue na yan na inilabas ni Sian Gasa, diba? Tayo ay mananatili na tatanggapin natin na ay galit sila kasi si PBBM ang presidente. Wala namang magagawa si PBBM kung hindi sumunod sa Interpol dahil napapakinabangan natin ang Interpol. Yun lang lagi ang magiging paliwanag natin. Pero dahil nga nalaman natin kay Sian Gasa na may ganitong senaryo which is very accurate sa mga pangyayari, nakita natin kung gaano yung simultaneous na pangyayari, nakabantay tayong lahat, nakita natin ang mga live ni Kitty, live ng mga kasama ni Digong na mga PNP official ba yan o Nika? Yung mga nagla-live doon sa loob ng holding area, nakita natin tugman-tugma doon sa kwento ni Sian Gasa. Nakita natin.
yung mga behind the scenes tumugma doon sa mga live. Bakit hintay nang hintay si Digong sa kanyang anak? Di ba, pangalawang pangulo ang kanyang anak? Baka iniisip ni Digong, kung sakaling makarating na si Sara from Hong Kong, makauwi agad ng Pilipinas, di ba? At makapasok ng Villamor Air Base, baka nga naman mapigilan ni Sara ang pagpapadala sa kanya sa dahig ni General Torre. Kaya lang nga po, di ba? Magaling ang ating general na humuli kay Digong. Napakagaling. Bakit? Hindi talaga pinapasok ang kahit sino na malapit kay Digong na posibleng gumawa ng komosyon or pigilan ang ginagawa nilang paghuli. Diba? Kaya yun lang yung unang kita ko na naiyak si Sara. Dun lang, unang iyak. Pero talagang nung napunta na sa dahig si Sara, nakita kong ganda ng kanyang mga ngiti. Ganda. Talaga sabi ko, parang hindi nakulong yung ama. Kasi, tingin ko kahit sinong anak ang nasa sitwasyon ngayon ni Sara Duterte, di ba? Tapos makapunta ka doon sa kulungan ng ama mo, imposibleng hindi ka iiyak. Pati paglabas mo, pag i-interview sa'yo, tsak na may iyak ka. May magtanong lang sa'yo, kahit na hindi ka pamoso, hindi ka popular, pamilya mo, tanongin ka, o ano sabi ng tatay mo, kamusta tatay mo doon, di ba? Medyo ma-emote ka parang madadala ka. Pero kay Sara, hindi natin nakitaan ng ganyan Bakit? Kasi nga po, ito, yung pwedeng maging pasaporte ni Sara Duterte sa 2028. Gagamitin nila to sa mga kampanya, sa mga pag-iikot-ikot. Lagi nilang sasabihin ito. Itong nangyari ngayon 2025. Tandaan nyo itong vlog ko na to. Itong vlog ko na to 2025. Ano ba ngayon? March 19, 2025. 3:25 ng madaling araw. Tandaan nyo itong sinabi ko na to, na itong issue na to ng pagkakahuli kay Digong sa Interpol, yan ang gagamitin nila sa 2028. Kaya masaya si Sara. Kasi na babanaag niya siguro, ay sure ball na ako dito, 2028, nakulong ang tatay ko Kinawawa, inape. Diba? Yun ang naratibo nila, kinawawa, inape. Isinuko. Di ba sabi pa nga ni Baste, ang tatay mo pinalibing ng tatay ko. Pero ang tatay ko, pinakulong mo. Pero kahit baligtarin natin ang mga pangyayari, kahit bali-baligtarin natin, let's say ang mga Duterte ang nakaupo at ang mga Marcos ang kuwari si PBBM ang hinuli ng Interpol. Hindi magpapaawa ang mga Marcos. Pero, sigurado ko, isa lang din ang sasabihin ni Digong. Ala tayo magagawa Wala man tayong, hindi man tayo under jurisdiction ng ICC. Kaya lang may Interpol Yun pa din ang magiging dahilan. Kahit na si Leni pa maging presidente, o si Yorme Isko Moreno presidente, o si Manny Pacquiao, si Lacson, yan ang magiging sagot. Under tayo ng Interpol. Meron tayong pakikipag-partnership sa Interpol. Diba? Kaya yan po yung aking naisip ngayon na vlog. Kasi nga po, habang binablog ko yung kay Sian Gasa, naisip ko na etong nangyari na to kay Digong, pagpapauwi sa kanya ng isang anak niya, posibleng kinagalit ni Hanilet. Posibleng kinatampo ni Digong. Yung merong yun nga, parang Cold War, di ba? Parang nila yan, parang tampuhan. Kasi pwede talagang pwede talagang mapigilan Kaya nga sila, di ba? Takbo sila lahat sa Supreme Court. Kaya lang wala
Wala palang kwenta yun, yung TRO na yun. Tingin ko kahit lumabas yung TRO, under jurisdiction na si Digong ng ICC. Hindi na siya under jurisdiction ng Pilipinas. ICC na may hawak sa kanya. Yun lang yung pagkakaintindi ko. Hindi ako abogado, pero ayon sa mga naririnig ko ng mga abogado, parang yun yung pinupunto nila. Na once na ikaw ay nakuha na ng Interpol, nabasahan ka na ng mga warrant of arrest ng kaso, kasi hindi naman totoong sinasabi nilang walang warrant of arrest meron talagang warrant of arrest. Hindi lang nila agad-agad inilalabas o pinapakita sa media, pero meron. Pag ikaw ay nakuha na ng Interpol, you are under the jurisdiction of ICC na. Hindi ka na under ng jurisdiction ng Pilipinas. You are already under arrest. Na-aresto na siya noon Kaya nga 'di ba, mabait pa rin si General Torre. Bakit? Kasi doon pa lang sa eroplano, nakuha na si Digong, pero hindi siya diniretso doon sa isa pang eroplano para maghatid sa kanya doon sa dahig agad-agad. Bakit? Kasi marami pang mga pangyayari na naiba. Si Halilet hindi sumama, ipinalit si Medialdea. Bakit? Kahit ano pong gawin, mga Duterte siblings, ni Kitty, ni Panelo, wala na. Wala na. Kaya nga itong si Solgen, hindi siya kakatawan doon sa mga sangay ng gobyerno na pinagpapaliwanag sa paghuli dito kay Digong. Bakit? Kasi wala na maipapaliwanag na, tapos na, nangyari na Kahit magpaliwanag siya, walang kwenta. Bakit? We are not under the jurisdiction of ICC. So, ano pang silbi kung sakaling siya magkomento o magsalita para i-justify ang ginawa ng gobyerno? Kahit na bali-baligtarin pa nga ang sitwasyon, wala na. Hindi na maibabalik si Digong. Diba? Kaya ang dapat sisihin dito, yung nag-iisang anak, yung isang anak na sinabi na safe siyang umuwi. Yun siguro ang dapat nasisihin. Yun lang po. Yun ang murahin nyo, mga DDFs, hindi si PBBM. Kasi, kung si PBBM nga, na hindi naman niya kaano-ano si Digong, talagang susundin lang ni PBBM kung ano yung tama, kung ano yung sinasabi ng batas, kung ano yung sinasabi ng Interpol. Pero itong anak, na kayang-kaya niya na ibahin ang tadhana ng kanyang tatay, bakit hindi niya ginawa? Bakit hindi niya pinigilan? Bagkus, pinauwi pa yung isang anak na yun. Pinauwi pa si Digong dito sa Pilipinas. Diba? So, mag-isip-isip kayo. Ibig sabihin, nadala kayo sa drama. Ibig sabihin, iba ang mga pangyayari doon sa Villamor Air Base. Iba ang mga pangyayari sa hindi natin nakikita at hindi natin napapanood. May pagkakanulo. Merong pagkakataon na si Digong ay hindi mahuli, hindi mapagbayad at matakbuhan ang lahat ng ito. Magbuhay hari siya sa ibang bansa. Kayang-kaya niya. Diba? Kung sa China lang siya. Asylum. Tapos, siya dyan? Stay siya dyan. Hanggang kailan siya kailangan niyang mag-stay. Diba? Kayang-kayang pigilan Pero hindi pinigilan. Tapos magagalit sa gobyerno, yung mga kaalyado ni Digong. Hindi deserve ni PBBM na masisi. Dahil meron palang mas dapat sisihin. Yung anak na nagpauwi pa din. Kahit na nalalaman na nila, nase-sense na nila na meron talagang warrant of arrest, nakukumpirma na nila, umuwi pa rin si Digong dahil sa utos ng anak.
Pero anyway, 'di ba, hindi naman na mababago. Kahit naman magbubunga nga ako dito, 'di ba? Hindi rin naman makikinig ang mga DDS. At hindi na rin naman maiuwi si Digong. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, chup chup, love you, God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.